Napangiti si Carrie sa pagbabalik tanaw sa alaala. Nakahalumbaba siya habang nakatingin sa kawalan. Ang hawak na lapis ay tinutuktok sa ibabaw ng desk. Fresh and vivid pa rin sa memorya niya ang unang sakay nila nina Joanna at Valerie sa eroplano at ang tuwa at excitement ng unang tumungtong sa American soil. Hoy, Miss Tisa, nangangarap ka na naman. Boses iyon ng kaibigan niyang si Maya. Associate editor ito sa Philippine Herald, kung saan isa siyang bagong kolumnista at contributing editor. She was a neophyte in Philippine journalism, although may sapat na karanasan siya sa publishing sa States. Naging editor siya ng children's book sa Huntington, West Virginia. Wala pa siyang 1 taon sa bansa at ang kanyang column ay ang mag-aanim na buwan pa lamang. Ibinaba niya ang lapis at inayos ang kanyang upo. Humarap siya sa kanyang kaibigan. Tulad niya, dalaga pa rin ito sa edad na 28, ni walang boyfriend. Kaya marahil sila nagkakasundo. Ang ipinag-iba lang niya rito ay masugid siyang manliligaw. Si Efren Bonapaz, na ngayon ay isa ng ganap na medical doctor. Si Efren na naman ang iniisip mo, no? Sagutin mo na kasi. Hay naku, Maya. Hayan ka na naman. Saway niya rito. Nagsasawa na ako sa kaka-pressure mo sa akin na sagutin ko yun. What's holding you back ba? Secret. Kinindatan niya ito. Siguro, one of these days, she would find the time para ikwento rito ang tungkol sa nakaraang buhay niya. A life that a certain man named Philip Fontalero had once belonged to, or perhaps ruled even. Muli, naging dreamy ang ngiti niya. Kumusta na kaya siya? Siguro, marami ng chikiting. Sagot ng isang tinig sa isip niya. Napanguso siya. Hindi naman sa hanggang ngayon ay pinapantasya pa rin niya si Philip. Ngunit, come on, Caroline. Ano pa bang itinatawag mo roon? Muli na naman siyang napangiti. Naku, iha. Gutom lang yan. Palatak ni Maya. Halika na sa kantin. Kanina pa ako napapakain ng suman. Nakita ko kanina nang magkape ako. Wala nga lang time para kumain ako. Pero nagpatira ko kay Manang. Let's go. Nagpahila na siya rito. Kumain na rin siya ng para sa hapunan para pag-uwi niya sa condo unit niya. Pagkain na lamang ni Pipo ang aasikasuhin niya. Si Pipo, whose real name was Filippo, so named after Philip Fontalero himself, ang roommate at alaga niyang pusa. Maaga siyang makakahiga upang tapusin ang binabasa niyang bestseller. Ngunit pag-uwi niya, nawaglit sa isip niya ang tungkol sa bagong nobela ni Sidney Sheldon, pati ang whiskas at gatas ni Fipo. Because on her sofa, mahimbing na natutulog ang kapatid niyang si Joanna. Sa sahig ay nakahimlay ang isang malaking maleta. Jo! Bulalas niya, sabay yugyog sa balikat nito. She was so excited to see her sister. Almost after 3 years, noon lang ulit niya ito nakita. Nadistino kasi ito sa Poland, sa itinayong Warsaw branch ng computer company na pinagtatrabahuhan nito. Nakalimutan na niya ang pamamahinga nito. Joanna! Naalimpungatan naman ito. Nagkusot ng mata at nang makita ang mukha niya, biglang tumili at yumakap sa kanya. Nagyakapan sila at hindi magkamayaw sa pagkukumustahan. Oh, ano naman ang plano mo? Ganyang bored ka na pala sa Europa. Tinusok ni Carrie ang pritong longganisang lukban na binili niya sa isang kaopisina. Kumagat siya at ngumuya bago muling nagsalita. Dito sa Maynila maghahanap ng trabaho? Wrong timing ka, honey. Nasa matinding economic crisis ang ating inang bayan ngayon. I'm thinking of putting up a business. Sagot nito sa pagitan ng paglagok ng kape.
Parang gusto niyang ma-insecure dito. Ang ganda-ganda nitong lalo ngayon. Slim at sophisticada ang kilos at gayak. Samantalang siya, hindi yata niya maiwan-iwan ang kari na tinawag ni Philip noon na Amazona. Sabi ni Maya, geologs daw siyang pumorma. Hindi nga raw nito alam kung bakit na humaling ng maigi sa kanya si Dr. Efren Benafaz Jr. Walang magagawa ang iba dahil ganoon talaga siya kung pumorma. Kahit noong nasa Amerika pa siya. Happy na talaga siya. Doon pa nga na-develop ng husto ang taste niya sa pananamit. Tangkop at baggy pants ang paborito niyang attire. Pagkatapos, teternuhan niya iyon ng Skechers shoes at Viola. Papasok na siya sa opisina. Business? Kunwari ay nasa mid siya sa iniinom na kapeng barako. You're kidding. Internet cafe, computer shop, anything that has to do with computers. Nagkibit balikat siya. Bahala ka nga. Mabuti nga iyon, may kasama na siya sa bahay. Nakakalungkot ang buhay na walang kasama kundi isang Persian cat. Bala ko ring bumili ng lupa sa Toy, ate. Pataniman natin ng citrus at mangga, saka niyog. Ang sarap siguro ng ganoong buhay. May rest house tayong mapupuntahan kapag weekend. Napakunot noo siya. Sa Toy? Bakit naman doon pa? Ayaw mo baraon? Doon tayo lumaki. Parang hindi ito makapaniwala. Ay nako, masyadong malayo ang Toy. Sabi na lamang niya. Hindi niya alam kung bakit biglang pumasok sa kokote niyang hadlangan ang muling pagtungong ni Joanna sa bayang iyon. Sa Santo Tomas marami kang makikita. O sa Tanawan, mas malapit doon. Ano ka ba? Gusto ko sa Toy, ate. Mapera ka. Wika niya. Talaga? Nag-ipon talaga ako sa Warsaw. Idinagdag ko pa yung savings ko noon sa Huntington. Pinaghandaan ko talaga ang pagbili ng farm sa Toy pagbalik ko rito sa Pilipinas. Naging pilya ang ngiti nito nang muling magsalita. Gusto ko na rin mag-asawa, ate. I'm almost 25 at ayokong gumaya sa'yo, matandang dalaga. At sa Toy ko gustong humanap ng mapapangasawa. Tila nangangarap pang sabi nito. Ew. Hiyaw niya. Wala namang gwapo roon, no? Si Efren lang ang medyo may hitsu-hitsura. At saka nasilaw pa siya charm ko. Kaya sorry ka na lang. Hoy ate, hindi ko naman siya type, no? Iba ang type ko. Pero, may asawa na kaya siya? Kinabahan siya. Sino ba yun? Pasimpleng ungkat niya dito. Although, in her mind, may pangalan ng nabubuo. Si Philip, I mean. Bumungis-ngis ito. Hindi ko na nga pala siya senyorito ngayon. Ay, sabi ko na nga ba? Sabi niya sa isip. Well, hindi niya sasabihing alam niyang single pa rin si Philip hanggang ngayon. Paminsan-minsan kasi ay napag-uusapan nila ni Efren ang pamilya Fontalero. Gusto kong pumiraso ng kaunting lote mula sa hasyenda nila. Gagamitan ko siya ng aking deadly weapon. Her sister flashed her most confident smile. As soon as you're free, pumunta na tayo roon, ate. I'll talk to him. Ewan ko lang kung hindi siya mahook sa charm ko. Puno ng kumpiyansang hayag nito. Kamukha ko raw yata si Ellie Macpherson. Sumimangot siya. Para sa kanya ang deskripsyong iyon. Siya ang orihinal na kamukha ng naturang supermodel. Pero dahil pagod at may jetlag ang kapatid, pinagbigyan na niya ito. Ay nako, sa Sunday pa ako malilibre. Sabi na lamang niya. Saka ano ka ba, Joanna? Malay mo naman kung may asawa na yun. May kutob akong single pa siya, ate. Kaya ako nagkukumahog na bumalik dito sa Pilipinas eh. In love pa rin ako kay Philip. Totoo nga yata ang kasabihan na first love never dies. If he's married,
Lord, wag naman sana. Nag-cross pa ito sa dibdib. If he's married, then sa ibang lugar na lang ako bibili ng farm. Pwede ka ring bumalik na lang sa Huntington. Maagap na suhestyon niya. O magbakasyon sa Afghanistan. Magsama na lang kayo ni Osama Bin Laden. Pareho kayong psychopath. Nakakuha ng one-day leave si Carrie. Lunes. Ang orihinal na plano ay magtutungo sila ni Joanna sa Tuy. Linggo pa lamang. Pero nakalimot sila sa oras nang makatungtong sila sa Divisoria at Mega Mall. Kaya inabot sila ng Lunes sa pagpunta sa Batangas. Tuloy, na-extend niya ng 2 araw ang kanyang leave. Sa munisipyo ng Tuy sila unang humimpil. Doon nagtatrabaho si Mimay, ang best friend niya noon sa high school. Remember when we first arrived in America? Nostalgic na tanong niya sa kanyang kapatid. Parang ganito ang feeling, no? Excited na medyo kinakabahan. Oo naman. Similar to this. Mas lamang ang excitement. Siyempre... wait. Hindi ba si Mimay iyon, ate? Tumingin siya sa itinuturo nito. Si Mimay nga. Around and big with her 3rd child. Ang unang inaanak niya sa Pilipinas. Kinompromiso na rin siya ni Maya sakaling magbuntis ito. Rinigia! Tawag niya rito. Excited na excited. Parang lumba-lumba na ito sa taba. But she still looked beautiful. Nang mapagsino siya, halos takbuhin nito ang kanilang distansya. Carolina! Loka, huwag kang tumakbo, baka madapa ka. Saway niya at siya na ang lumapit dito. Baka mabingot pa yung baby mo, ako pang sisisihin ni Rodel. Ang binanggit niya ay ang asawa nitong kaibigang matalik ni Efren. Nagyakapan sila at sabik na nagkwentuhan. Mabuti pa yung mag-half day ka sa office mo. Sabi niya rito pagkuwan. Samahan mo kami ni Jojo. Hinila niya ang papalapit na niyang kapatid at ipinakilala sa kanyang kaibigan. You remember Joanna, right? Jo, si Mimay. Nagyakapan din ang dalawa. Pagkatapos ay nagyaya na siya. Nagpaalam lang si Mimay sa office mates nito sa treasury at sumama na ito sa kanila ni Joanna. Ate, nostalgic ka rin ba gaya ko? Ani Joanna sa kanya nang makapasok sa loob ng bakuran ng villa ang kanyang kotse. Feels like home, no? Talagang feels like home dahil minsan naman sa buhay nila ay naging bahagi sila ng naturang villa. Gusto tuloy niyang maluha nang makita ang spot kung saan bumagsak ang kanilang tatay nang atakihin ito sa puso 9 years ago. Sa may gilid iyon ng villa, malapit sa isang mayabong na cypress tree. Parang walang ipinagbago sa paligid. Ganoon pa rin ang landscape. Pati ang swing ay tila hindi naluluma at ang swimming pool na natatanaw mula sa lawn. Kiniliti siya ng alaala ng pambobosa niya kay Philip kapag nagsuswimming ito. Siniko siya ni Joanna. Anong tinatawa mo riyan? Wala. May bigla lang akong naalala. Aha, namboboso ka rin siguro kay Senyorito Philip, no? Napabungis-ngis siya. Gotcha! Ikaw rin, no? Nagtawanan sila sa alaalang iyon. At lahi pala kayo ng mga bosera. Na-freeze ang tawa nila. Nabitin sa ere. Naging tabingi ang mukha niya. The voice was unmistakable. Si Philip ang nagsasalita. In slow motion, lumingon si Joanna. Siya naman ay nanatiling nakatulos sa kinatatayuan, unable to move. Her knees had transformed into gel. Philip! Bulalas ng kanyang kapatid sa excited na tinig. Sumugod pa ito ng yakap sa unsuspecting na binata. Philip! Joanna? Joanna! Ikaw nga! Tuwang bigkas naman ni Philip. He sounded thrilled to see Joanna. Hindi niya kita ang mukha nito dahil ng mga sandaling iyon ay nakatalikod pa rin siya.
Nice of you to come back around here. Akala ko'y tuluyan nyo na kaming nakalimutan dito sa Tuy. Not you, anang kapatid. Never in a million years. Hey, I've missed you. Mas gwapo ka pa kay Sly. Kamusta ka na? Are you still single? Nasamid siya sa kadirektahan ng kanyang kapatid, ni hindi na ito nagpaligoy-ligoy. Hanga rin siya sa casualness nito. Para bang hindi nangyari once upon a time na Panginoon si Philip at silang magkapatid ay alila lamang. Ganoon na rin iyon, kahit pa nga hindi sila direktang atsay sa Villa de Fontalero. Tumawa si Philip, and her knees melted some more. 34 years old and still that boyish laughter. Oh, Philip. Kari? Pinwersa niya ang sarili na ngumiti sa kabila ng pagtambol ng kanyang dibdib. Darn it, Caroline. Hindi ka na teenager. Sermon niya sa sarili. Bawal na ang erratic heartbeat na panginginig ng mga daliri in Philip's presence. Sabi pa niya sa utak niya. Hi Philip. Ganting bati niya sa pinormal na tinig. Kumislap ang mga mata nito nang marinig ang pagbigkas niya sa pangalan nito. Gusto naman niyang mapasimangot. Was he expecting she would calm him? Señorito Philip? Why, Carrie? You've grown like a lady. Sabi nito, may amusement sa ngiti. He was waiting for her reaction. Almost like a lady. Bungis-ngis naman ng kanyang kapatid. Amazona pa rin yan, Philip. Ngumiti lang ito. Waring sinusuma pa rin ang hitsura niya sa pagkakatingin sa kanya. Teka, ano ba? Sabi ng kanyang kapatid dito. Binata ka pa rin ba ano? Natawa ito. Mukha na ba akong may asawa? Noon din ay tumalon ang kanyang kapatid. Yahoo! Kahit natitense, natawa rin siya. Kumbinsido na talaga siya na may kaunting sayad ang lahi nila, Luke at Joanna. Maya-maya ay nagyaya papasok sa living room si Philip. Sakalang niya na punang nanlilimahid sa natuyong putik ang suot na maong jeans at blue sando shirt nito. Napalunok siya. Ang sexy naman ito. Sabi ng isip niya. Hindi masawata ang mata sa pagtitig sa bulging muscles nito. What abs? What pecs? Mabuti na lang binata pa. Bulong ng kanyang kapatid sa kanya nang makapasok sila. They had the same thoughts in mind. Pinaglalawayan nila ang lihim na muscles ni Philip. Nakaupo sila sa sofa. Nagpaalam muna si Philip at magpapalit ng damit. Oo nga. Sang-ayon niya rito. Nakangisi sa pagkakatinginan sa puwet nito habang papalayo ito. But still, agad naman ay pagsubali ng kapatid niya. Siya pa rin ang lalaking tumawag sa iyong Cory at namintas sa kabaduyan mo noon. Sinabihan ka rin niyang Amazonang bungangera, etc. etc. Nanganggatong pa ang mahadera na isa loob niya. Oo, iyong-iyo na siya. Wala naman akong pagnanasa sa mukhang puwet na Blackjack na Philip na yan. Blackjack? Sinong Blackjack? Chris Tucker na nga lang? Buntong hiningang sabi niya. Pagkalipas ng ilang sandali, dalawang katulong ang lumapit sa kanila. May bitbit na food tray ang bawat isa. Agad na nakilala ng kapatid niya ang mga ito. Gina? Tekla? Napatingin sa mukha nila ang mga ito. Tila kinikilala silang mabuti. Pagkatapos ay nagliwanag ang mukha ng mga ito. Joanna. Nasa mga mata ng dalawa ang paghanga at ang panliliit sa presensya nila. Nang bumaling ang mga ito sa kanya, ay napatungo ang mga ito. Gina, Tekla. Gagad niya sa pagbati ng kanyang kapatid. Only her greeting wasn't at all cheerful. Wala siyang amor sa dalawa. Period. Nasave ang mga ito ng pagbalik ni Philip.
Tulak-tulak nito ang wheelchair na isang matandang babae. Si Senyora Proserpina Fontalero. Who else? Still aristocratic and elegant despite the frail, somewhat pallid look. Ma, si Carrie at Joanna. Bungad ni Philip. Surely you must remember them. The old face cracked with a weak smile. Of course, iho. Hindi siya makapaniwala sa malambing na tinig nito. Malayong malayo sa Senyora Proserpina na nakilala niya noon. Nagbabago rin pala ang mga taong maiitim ang buto. Aniya sa isip. After a while, pag nalalagas na ang mga butong iyon. He smiled. Inakala naman iyon ng mag-ina na display of cordiality. Philip looked pleased. Bumati ang kapatid niya, pero siya ay hindi. She was busy sipping her mango nectar. Siguro naman ay walang lason iyon o anumang masamang elemento. Hindi pa alam ni Tekla at Ginang Alimasag na silang magkapatid ang iinom at kakain ng isinilbing snack when they prepared it. Nakipagkamustahan muna ang kanyang kapatid bago inihayag ang mahalagang pakay. Philip looked thoughtful for a moment. Then he turned up to his mother. Well, Ma. Tumango si Senyora Proserpina, still ugly despite the friendly smile. Hindi na yata mababago ang tingin niya rito. Para sa kanya, ito pa rin ang bruha sa buhay niya. I don't see why we can't sell you a piece of land. Sabi ng matandang boses nito. Total, ilang ektarya lang naman. And besides, kung nabubuhay pa ang papa mo'y, tila nagugustuhin din niyang mapabalik dito sa hasyenda ang mga anak ni Lando at Norma. Gumuhit ang relief sa mukha ng kanyang kapatid. Narinig mo ate? Magkaka-farm na tayo? Mahihimigan ng kagalakan ang tinig nito. Ikaw lang. Matabang niyang sagot. Hindi niya namalayan, ang baso na pala ng kapatid niya ang hawak niya at sinisimsim. The mere presence of Senyora Proserpina still gave her the creeps. Nakita niya ang pagrehistro ng disappointment sa mukha nito. What did he expect? Tulad ng kanyang kapatid, ay magtatatalon siya sa galak just because they were going to have a farm adjacent to the Fontaleros. I beg your pardon, Fontaleros. Joanna was so eager to get all the job done upang magkaroon ito ng rest house sa Tuy. It was just a log cabin, pero halos iyon na lamang ang laman ng utak nito. She was so excited about it. Nakalimutan mo na yata ang plano mong pagtatayo ng business ha? Paalala ni Carrie dito. Saka na yun, ito munang farm. Which calls to mind, sasamahan mo ko on Saturday para bisitahin ng pagpapagawa ng fence at rest house ha? No way! Iling niya, stroking her cat. Baka hindi na ako makilala ni Pipo ko. Mas close pa nga sila ngayon ni Maya eh. Umismi dito. Come on ate. Muli siyang umiling. Ikaw na lang, hindi ko naman feel magpupunta sa Tuy eh. Hindi talaga niya feel dito. Obvious na nakakahulihan na ng loob ang kapatid niya at si Philip. Kay Joanna na lang ito. Bakit ba? Anang isip niya. Hindi ba't naisuka mo na ang naging kaibangan mo sa kanya noon? Biyernes ng gabi. Nakatanggap ng tawag si Joanna mula kay Philip. Ay, salamat. May problem solved ate. Narito rin pala si Philip sa Maynila. Daraanan niya ako bukas pagpunta sa Tuy. Tila nang iinggit pa ang tono nito. Ngumuso siya. Philip, hindi siya naiinggit at hindi rin siya nagsiselos. Period. Period? Damn. Ayaw makumbinsi ng utak niya. Nang umagang umalis sina Philip at ang kanyang kapatid, daig pa ng puso niya ang inoperahan ng walang anestesya, ni hindi nakapaglubag ng loob ang pagpapakita ni Philip ng pagkadismaya nang malamang hindi siya kasama. Gusto pang mag-feeling close kami sa isa't isa. Sumbong niya kay Maya. Hindi ko siya type maging bayaw.
Kasi type mo siyang maging asawa. Tudyo nito. Yun? Eos. Di si Efren na lang. Hay nako, lagi kang ganyan. Ayaw mo namang sagutin yung tao. Ano ba talagang gusto mo? Ngumiti ito ng makahulugan. Or should I say, sino ba talagang gusto mo? Tinapunan niya ito ng masamang tingin. Alam ko, patuloy nito. Kilala ko. Isang hapon, excited na tinuktok ni Maya ang desk ni Carrie. Napatingin siya rito mula sa pagtipa sa keyboard ng computer. Yes. May sundo ka. Pinigilan niya ang pag-asim ng muka. Hindi yata't aaraw-arawin ni Efren ang pagsusundo sa kanya. Baka amagin ang makina ng kotse niya sa ginagawa nito. I'm driving my car home. Pakisabi na lang. Bagot na turan niya rito. I'm rushing something. Can't be disturbed. He knows how we are. He'll understand. Sa tingin ko. Sandali siya nitong pinagmasdan at saka tumalima. Nadispatch ako na. Anito nang makabalik. Good job. Wika niya. Patuloy pa rin sa pagtatype. She was writing a book review. At namumulaklak sa isip niya ang pagbatikos. When you're frustrated, mahalagang may mapagbalingan ka ng frustration mo. Now, back to work. Maya-maya ay nakahalata siya. Nakatunganga pa rin ito sa kanya. Sandali niyang inihinto ang pagtatype at hinarap ito. Oh, bakit Maya? Hinayang na hinayang siya. And guess what? Kasama pa niya ang mami niya. Isn't that something? Kumislap pa ang mga mata nito. Kasama ang mami niya? Hindi na niya naituloy ang sinasabi. Kasama niya mami niya talaga? Oo nga. Pero matagal nang patay ang mami ni Efren. Silly. Hindi naman si Efren ang sinasabi ko. Hindi si Efren? Sino? A certain Philip Fontalero. Ngumisi ito pagkatapos triumphantly. Daig pa ang pagong na nakapanlalang sa matsing. Damn! Ba't di mo sinabi agad? Tumayo siya. Ano? Nakaalas na ba talaga? Tumango naman ito. Hindi na nagpumilit ng sabihin kong may nirarush kang trabaho. Bumagsak ang mga balikat niya. Dahil ba sa panghihinayang? Hindi niya alam. Mula sa pagbabasa ng current issue ng Harper's Bazaar, inabot ni Carrie ang cordless na inaabot ni Joanna. Hello? Carrie? Napakunot noo siya, sabay tingin sa kanyang kapatid. Papalayo na ito. Sumisipol-sipol pa, lalong nagsalubong ang mga kilay niya. Hello, Carrie? Tumikhim siya. Yes, speaking. Who's on the line, please? Guess who? Sagot ng baritonong tinig na iyon. There was conviviality in it. No need to. Hayon at nagdadyayelo na naman ang mga tuhod niya. Hello, Philip. Napatawag ka? Busy ka raw kanina sa opisina niyo eh. Dumaan ka meron ni Mama. She wanted to see your workplace. Bakit? Spontaneous na tanong niya. Wala lang. Gusto lang niyang pasyalan ka. Bakit nga? Hindi ito tumugon. Bakit ka napatawag? Muling ungkat niya. Saka, bakit ako? Bakit hindi si Joe ang kausapin mo? Natawa ito. You know what? Masyado kang maurirat. Bakit ka nang bakit eh? Bakit? Hindi ka ba pwedeng dalawin sa opisina mo nang walang dahilan? Basta pamasyal lang. Hindi ba ako pwedeng tumawag sa phone nyo na ikaw ang kausap? Bakit nga? Ibig yung sabihin, muli itong tumawa. Know what? Aabutin tayo ng Pasko nang walang napag-uusapan.
May pag-uusapan ba tayo? Halatang nag-aalinlangan ito. I guess so. About what? About... Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. I will tell you later. May time pa para magkapag-prepare ka for dinner. Susunduin kita riyan in 30 minutes. Ano? Bakit nga? Naging boses bakla na siya. Impluwensya na sa kanya ng mga gay friends niyang karamihan ay showbiz reporter. Oh, ayan ka na naman si bakit? Bakit ba kasi? Ano bang pag-uusapan natin? Anything. Napag-ikot niya ang mga eyeballs. Ay, anything lang pala eh. Di dito na lang sa phone. Dinadaan niya sa mabilisang pagsasalita ang nadaramang kaba. She cursed herself. Para talaga siyang teenager na nagsisimula palang magka-crush. Kari. He sounded frustrated. Saglit siyang nag-isip. Hindi ako sanay sa fine dining. Sabi niya pagkuwan. Ang mga Amazona, masaya na sa Jollibee. Mag-take out ka na lang tapos dito natin upakan. Hindi niya alam kung naiinis o na-amuse ito sa estilo ng pananalita niya. Hindi naman ito nagkokomento. Maya-maya ay narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Okay, magdadala na lang ako ng pizza. I understand may dinner date si Jo. Si Jo? Oo, hindi ba niya nabanggit? Hindi. Hinagilap niya ng tingin ang kanyang kapatid. Paikot-ikot nga ito sa harap ng salamin. Sakalang niya na punang nakabihis ito ng elegante. Insecure na naman siya. I guess she's going out tonight. Bakit hindi ikaw ang kasama? Inosenteng tanong niya. Tumawa ito ng mahina. Bakit ako magiging kasama niya Hindi naman ako ang date niya. Ang kadate ko ikaw. Ngumuso siya. Still baffled. Sige, date din tayo. Oh, that's my girl. Biglang naging cheerful ang tinig nito. Well, I give you 30 minutes to prepare. Pwede na ba yun? You can come over. Magpapasta na lang tayo. Hindi ako mahilig maglalabas. Home mode ako Mukhang lalo itong natuwa sa suhestyon niya. Okay, I'll be there in 2 minutes. Napakunot noo siya. 2 minutes? Magkapit unit lang tayo, beauty. Pagkasabi niyon ay naputol na ang linya. A few breaths later, kumakatok na ito sa pinto. Napailing na lamang siya nang papasukin ito. Pagkatapos ay napakunot noo siya. Kasunod kasi nitong pumasok ang isang lalaking pamilyar sa kanyang itsura. Sino nga ba ito? Si Denzel, my cousin. Waring nabasa ang iniisip niya na wika ni Philip. Then, you know Carrie? Of course. Cordial na tugon naman ni Denzel. Ang diwata sa batis, the UP scholar, the Fiesta Herald columnist. Nice to see you again, Carrie. Napatango siya. Natatandaan na niya. Ito ay yung kasama ni Philip noong huling summer niya sa Hacienda Fontalero. Matapos makipag-handshake sa kanya, binalingan na nito ang kanyang kapatid. Shall we? Noon lamang niya napansin. Blooming na blooming ito. Inihatid tanaw nila ni Philip ang dalawang hanggang sa maisara ang pinto. Pagkatapos ay ngumiti ito sa kanya. Well, they're perfect to each other. I thought. Nagtaas ito ng kilay. You thought? Umiling siya. Wala. Di ka na sa kusina. Tulungan mo akong mag-prepare ng ingredients. Sumunod ito sa kanya. You thought Joe and I were, Tumango siya. Yeah, pero alam kong hindi kayo bagay. Bakit naman? Dinukwang niya ang pasta container. Pagkatapos ay ang sibuyas at bawang. Well-cooked spaghetti. Pinakasimple. May specialty. Yan, tatarin mo yung mga yan. Nagusot ang ilong nito. Hindi pa man ito nakakahawak ng sibuyas.
Parang maiiyak na ito. Gayunpaman, walang reklamo nitong kinuha ang chopping board at kutsilyo. Nagsimula itong mag-mince ng bawat sibuyas. Nagsalang na siya ng tubig sa stove at binuksan ang mga dilata. Kung hindi kami bagay ni Joe, sino kayang bagay sa akin? Walang ano-ano'y tanong nito sa pagitan ng pagsinghot. Kamuntik na siyang matawa. Namumula na ang ilong nito at mata sa pagluha. He looked so cute, so delectable. Kumuha siya ng towel sa kitchen drawer at inihagis iyon dito. Magpunas ka ng uhog, baka maglasang kulangot ang spaghetti natin. Natawa ito, sabay iling habang pinapahid ang ilong. You haven't changed, not one bit. I have to. Nakangiting wika niya. Ewan ko ba kasi, pag ikaw ang kaharap ko, bumabalik ang pagka-primitiba ko. Bakit kaya? Nagkibit balikat siya. I don't know. Reminder ka siguro ng nakaraang buhay ko. Ng dating Carrie, ang Amazona, ang batang gubat. Ngumiti ito. Hay, siguro nga. Ngumiti rin siya at inasikaso na ang pasta. Huwag kang lumimot. Napalingon siya. What did you say? Sabi ko, never forget. Naging seryoso ang mukha nito. I know what you've been through. At alam ko rin kung paano ka nagsikap. Kayong magkakapatid. Just to get out of that kind of life. And you've all succeed. Hiling ko lang kapag ako ang kaharap mo, ikaw pa rin ang dating Carrie. Nilimi niya ang sinabi nito. Pagkatapos ay napanguso. Bakit naman? Ayan ka na naman. Si bakit ka na naman? Umiling ito at binalikan ang pagtatadtad ng sibuyas.